Magandang araw, magandang hapon at magandang gabi sa ating mga kababayan sa iba't ibang panig muli ng Pilipinas. At syempre, batiin natin ang mga banateros, banateras worldwide. Shout out po sa inyo, sa mga kababayan natin sa Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang umaga po sa inyong lahat. Muli po nagbabalik si Coach Oli. Sana pagpasok nyo pa lang, dalawa lang tatandaan, konting lambing lang po. Like, at paki-check po kung naka-subscribe na po kayo sa channel, Coach Oli po. Okay, ito magiging pag-uusapan natin ngayong araw na ito. BBM, tumangging magparehab. Nako, what do you expect, di ba? Oh, tatanggi talaga niya magparehab. Pangalawa, isa na naman budol ni BBM at Boying. Naku, etong dalawa talaga ha, tandem. Ha? Ah, ano kayang meron? Ako napapaisip din talaga, no? Ano kaya ang common denominator ni BBM at ni Boying? Talagang click sila. Pangatlo, mga kaalyado ni BBM, binabanatan na siya. Yan ang po sinasabi ko sa inyo eh. Nararamdaman nyo na yung shift of power. Okay, okay. So hindi na po natin pagtatagalin. Dediretso na po tayo agad sa balita dahil kay Coach Oli, bida ang balita. Eto, pag-usapan natin, etong pagtanggi, yung pagbago ng isip ni BBM. Kasi sabi niya magpaparehab na. Ipaparehab na. Ngayon, nagbago ng isip si BBM, pambihira. May mga bago na namang natanggal sa gabinete ng administrasyon, pero marami rin ang nananatili sa kanilang pwesto. Nasa frontline na balitang yan, si Maricel Halil. Miss! Mali yung sinasabi mo. Marami na namang natanggal at maraming nanatili. Ganun ba? Ganun ba? Ganun ba? Hindi. Mas maraming nanatili. Kayo talaga, oh. Mali yung inyong mga intro. Sige, pasok. Kahit pinag-courtesy resignation ni Pangulong Bongbong Marcos ang lahat ng kanyang gabinete, marami pa rin ang naiwan sa pwesto. Sa press briefing kanina ni Executive Secretary Lucas Bersamin, 21 pangalan ng mga kalihim ang inanunsyo niyang mananatili sa pwesto. Kabilang narito sina Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel, Agrarian Reform Secretary Conrado Estrella, Education Secretary Sonny Angara, TESDA Secretary Jose Francisco Benitez, Labor Secretary Bienvenido Laguesma, Social Welfare Secretary Rex Gatchalian. Gayon din sina Health Secretary Ted Herbosa, DMW Secretary Hans Kakdak, DOST Secretary Renato Solidum, Tourism Secretary Cristina Frasco, DICT Secretary Henry Roel Aguda, Transportation Secretary Vince Tizon at DPWH Secretary Manuel Bunuan. Sa confirmation hearing ni Aguda at Dizon, una nilang kinumpirma na tuloy sila sa kanilang pag-upo bilang mga kalihim. Just to answer the question directly, kahit na I'm a little embarrassed to do it, but I did get a call po from the executive secretary that the president did not accept my... Yan, nakatanggap daw siya ng tawag sa executive secretary na hindi tinanggap yung pag-resign niya. Anong sabi ni Marcos? Mas resignation, di ba? Tinan mong loko-loko yun. Niloloko niya talaga yung mga Sino bang loko-loko? Siya o yung tao niloloko niya itong si Marcos? Kasi tingnan nyo naman. Pinag-resign niya para daw i-rehab itong mga secretaries. I-rehab yung gobyerno. Dahil nga, sabi niya, hindi na masaya ang taong bayan at yung pamumulitika. Magtrabaho na lang. Diba? Ganyan ang ano niya eh. Nagsawa na yung taong bayan. Tapos, 21 na secretary, hindi naman pinayagan mag-resign. Pinag-resign niya, pero hindi niya pinayagan. At di umano, parang 3 lang yung hinayaan niyang mag-resign. Tingnan mo, niloloko tayo talaga nito si Marcos. Mas marami pa yung tinanggap niya, ay yung hindi niya tinanggap na mag-resign, kaysa doon sa tinanggap niya ang resignation.
E di sana, yung mga yung tinanggap mo, tinanggal mo na lang. Ito ang wala si Marcos, wala tong yag. Fill in the blanks na lang kayo. Wala itong yag. Kasi hindi niya kayang tanggalin. Ugali na po ni Marcos yung nililigtas yung sarili. Marcos is never accountable to anything. Ayaw niya ng impeachment, sabi niya. Hindi niya papapasukin ang ICC. Hindi niya papapasukin ang Amerika. Anong nangyari? Nagkaroon ng impeachment. Ang ICC, nakapasok. Ang EDCA, nakapasok. Yan po ugali ni Marcos. Walang tindig. Duwag. Weak. Hindi niya yung, alam mo, pagka meron kang gusto, gawin mo, and then you stand on it. Whether tama yon or mali, tayuan mo yon. This is my decision. Yan ang leader. Meron silang tayo sa kanilang desisyon. Hindi yung sasabihin mo ganito, sasabihin mo ganyan. Kaduwagan yun eh. Kaduwagan yun. Para kang ano. Ay, naku Marcos. Yung pala, ilan lang yung natira? 3? I don't know the exact numbers, but definitely, mas marami yung hindi niya tinanggap na resignation. Ganyan po kalupit to si Marcos. Thank you. I received a call from the executive secretary telling me that my resignation was declined by the president, Mr. Chair. And this was just recently, just for the Immediately, record. just for the record, Yeah. it's almost the day after the courtesy resignation. 8 pang appointee ni PBBM ang mananatili sa pwesto kabilang si Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile at MMDA Chairman Romando Artes. Nilinaw din ni E.S. Bersamin na taliwas sa naunang inanunsyo, mananatili muna bilang Foreign Affairs Secretary si Enrique Manalo. Nauna ng Tingnan mo. Sinong isa lang sa tinanggal? Marami pong natanggal din, no? Pero mas marami yung nanatili. Isa sa natanggal ay si Solgen Guevara. Isa na namang di umano na Duterte alay. Remember, paalala ko doon sa mga hindi nakakaalala, ito si Solgen Guevara. Ito yung tumangging ipagtanggol ang gobyerno doon sa maling pagkakaaresto kay Tatay Digong. Ang sabi niya ay walang jurisdiction ang ICC. Di ba? So, noon pa lang, sabi ko na, na-vlog ko ipo ito. Kung naaalala nyo, doon sa matagal nang nanonood sa akin, na-vlog ko, sabi ko, delikado to si Guevara. Ito, may mga kilala ako. Hindi ko na sila babanggitin. Yung iba, pulahan ang affiliation. Yung iba, pink ang affiliation. Mga kaibigan ko. Even them, they said, mag-iingat sa gobyernong ito dahil gumaganti. Dahil namemersonal. At kahit hindi po sabihin ng mga kaibigan kong yon, it is public knowledge. Ganyan ang ginawa kay PRRD. Ganyan ang ginawa kay BP Sara. Ganyan ang ginawa kay Pastor Kibuloy. Ganyan ang ginagawa doon sa mga Duterte Youth. Ganyan ang ginagawa doon sa mga talagang lihitimo I'm talking about the legit. The legit Duterte. Hindi yung mga Dutertehan lang na nagtatago sa alam mo na sa kay Amy, no? Ito mga lihitimong talagang Duterte, no, na talagang
Sa lahat ng bumabanat sa gobyerno, may balik. Isang tao lang po ang bumabanat sa gobyerno na hindi binabalikan. Si Amy. Di ba? Kaya ano sabi niya? I-rehab niya itong kabinete niya. Ang tinamaan lang pala si Guevara. Meron pang mangilan-ilan pero talagang ang matindi diyan si Guevara. Oh, di ba? Oh. Lahat naman yan nakatikim ng panggigipit, di ba? Si Amy hindi. Tingnan nyo nangyari sa EDSA. I-rehabilitate daw. I-rehab. Hindi na naman tuloy. Ganyan po klaseng leader to si Marcos. Yung leadership ni Marcos, it's all title. It's all family name. Pangalan lang. Walang kapasidad si Marcos maging leader. Nautulang niya yung mga Pilipino na iboto siya because of BP Sara. Ganun na nangyayari ngayon. Wala pa siyang paninindigan, hindi niya kayang tayuan ang mga sinasabi niya. Ano? So, para sa akin, Marcos, dapat talagang magparehab ka. Ikaw ang magparehab. Kung hindi mo marehab yung gobyerno mo, hindi mo maparehab yung EDSA dahil babago-bago ka, lalo tuloy napapatunayan ng taong bayan yung sinabi ni Tatay Digong na bangag ka. Gaya ng sabi ko, totoo to o hindi totoo, dapat magpa-drug test ka. Sabi, ulit-ulit, magagalit na naman si Claire, ulit-ulit. Hindi nagpapa-drug test eh. Tingnan mo ginagawa. Bago-bago ng isip. Baliw ba yun si Marcos? Seriously. Iba yung takbo ni Marcos. Iba utak na itong si Marcos na to. Anong nangyayari sa mga Marcos? Pambihira naman yung buhay na yan. Sinabi ng Malacanang na ililipat siya bilang permanent representative ng Pilipinas sa United Nations simula August 1. All of them who have been retained, including myself, Ang dami nga niyong na-retain. Siguro kayo yung makasipsip. O ano? are expected to Expected to ano? To give money? Ay, nako. To solicit and to give commission to the president? Ay, nako. Ay, di, ako. Kasi may mga talagang nagbe-message sa akin. Hindi ako naniniwala doon. Lucas Bersamin, ha? E.S. Lucar Bersamin. Hindi ako naniniwala doon. Pero yan ang mga mensahe ng taong bayan. Ganyan daw ang kalakaran ngayon sa gabinete. May quota system dyan. O eto ha. O ilagay kita dyan pero eto ibibigay mo sa akin monthly. Sabi ko hindi naman ata totoo yun. Ganyan ba kaswapang? Binanggit pa nga si Lisa. Kay Lisa daw magre-remit. Sabi ko hindi totoo yan. Hindi totoo yan. Oo. Pag hindi ka raw nag-remit, tanggal, ganyan daw nangyari kaya sinilipan, di ba? Sabi nila, kaya daw sinilipan itong kalimutan ko. Itong sekretaryong natanggal, nawala yung pangalan niya sa akin. give fresh Hindi raw nag-remit. Sabi ko, hindi naman siguro. Arnel Ignacio, hindi daw naman siguro. Kasi daw si Arnel Ignacio, diretso, hindi daw niya alam yung mga ganyang remit-remit. Tapos meron pa raw naging proyekto, walang remittance. Walang komisyon sa ibabaw. Sabi ko, ganun ba yun? Hindi daw. Hindi. Ganyan daw, sabi ko. Ayaw ko, hindi ako makapaniwala dun sa mga ganunan. Ha? Ewan ko kayo, tanungin ko. Ganyan ba ang kalakaran ngayon sa gabinete? Ha? Kayo sumagot. Nalagay nyo dyan sa comment section. Sa tingin mo, ganyan ang ginagawa ni Marcos? At ni Lisa? Kasi nabanggit pa nga yung pangalan ni Lisa. Oo.
Sabi ko, huwag nyo nang idamay si First Lady rito. Oo, labas na siya dyan. Umpisa pa lang, kung hindi mo raw maibibigay, tanggal ka, ibibigay sa iba. Gusto ko ma-interview si ano? Mag-i-interview tayo ng mga dating sekretary, tatanong natin kung totoong nangyari to. Attention to the mandates and to give more performance, show more performance in our respective. Anong klaseng performance ba yung inihingi ni Marcos at ni Lisa? Ay, huwag mo na idamay si Lisa. Si Marcos, ano bang hinihinging performance ni Marcos? Anong klaseng performance ba yan? Performance sa merienda. Anong performance sa merienda? Yung ano bang paboritong merienda niyan? Coke at saka pulburon. Hindi. Oh, di ba? Yung ba yung performance? Performance ng yung kinikwento sa akin na hindi ko naman pinapaniwalaan. Yung palakihan ng lapag kada buwan. Yung ba? Ay, ako'y nagtatanong lang ha. Baka igaya nyo kay Ka Eric, nagtatanong lang, ikinulong ninyo. areas. Meron pa ring natanggal sa pwesto, gaya ni na Presidential Commission for the Urban Poor Chair and CEO Maynardo Sabili, Presidential Assistant for the Visayas Terence Calatrava, Presidential Assistant on Muslim Affairs Almarim Tila, at Presidential Advisor for Special Concerns Menardo Espineli. Well, if you are asking for blood, there will still be blood. But, you know, we are still undertaking continuing performance evaluations even of those undersecretaries or those functionaries. Ay, nako. Alam mo, kung ako lang tatanungin, ha? Dapat siguro ang tanggalin ni BBM, si Torre. Hindi naman sekretaryo, okay lang yun, basta yung gabinete mo, hindi man gabinete, yung matataas na nakapaligid sa'yo. Yung mga pinopromote mo, yung mga appointed, yan na lang sabihin natin, mga appointed, dapat isa sa tinatanggal yan si Torre. Walang silbi yan. Nasisira ka dyan, si Tamba, Coach, hindi naman yan appointed. Parang appointed din to si Tamba, ha? Kasi sabi nga, walang galawan dyan sa kamara ng walang kamay ang presidente. Ako naniniwala ako doon. Si Tamba hindi naman magiging Speaker of the House si Tamba. 'Di ba? Kung hindi may basbas ng presidente. Yan ang dapat mong tinatanggal. Hindi yung kung sino-sino. Si Claire, dapat sinisira ka ni Claire. Pero okay lang, total, andyan siya. At least meron kaming laruan. At least may sumisira sa'yo. Diba? Hindi lang po ito about secretaries, no? Sabi niya, i-rehab ang gobyerno, i-overhaul. Diba? Pero anong nangyayari? Katatawanan yung ginawa ni Marcos dito. Pinag-resign tapos mas marami pang ni-retain kesa sa natira. Patuloy naman ang performance evaluation sa iba pang kalihim. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Next topic po tayo. Isa na namang budol ni Marcos, pakinggan natin. Kasama pa si Boying, pambihira talaga. Tingnan niyo yung pagmumukha niya, ito si Boying. I've been to this airport, I don't know how many times, and it's the nicest that I've seen the airport. Nicest daw yung airport. Kailan lang, pumunta ata kami, di ko maalala kung Hong Kong kami papunta noon, o Japan, tumutulo. Di ba? Marcos, puro ka ata jet plane Siguro ang paglipad mo, galing Villamor. Gaya ng ginawa nyo kay Tatay Digong, naka-Villamor ka, tapos naka-private jet ka, kaya hindi mo alam yung airport. Ayan ka na naman Sasabihin mo maganda. Kaya nawawala ng kredibilidad to si Marcos kasi lahat ng pinagsasabi nito malayo sa katotohanan. Gaya nung sinabi niyang walang pumasok na baril ni isa sa KOJC. Marcos,
fake news ka. Until now, wala kang ba na mag-apologize man lang sa KOJC. Wala ka man lang tayo. Wala ka man lang backbone para mag-apologize sa taong bayan. That is very, very obvious. May pumasok na baril sa KOJC. Tapos, ipinagtatanggol ka pa ni Claire. Instead na nag-a-apologize kayo sa taong bayan. Ngayon, ito ka na naman. Hindi mo pa nakikita ang airport ng ganyan. Galit na galit nga ang taong bayan dyan. Alam mo kung bakit? Ginawa nyo 1,000 ba yan o 1,500 ata yung parking dyan? Kasi ako, hindi ako nagpa-park dyan sa park and fly ako nagpa-park pagka aalis eh. Ngayon, laging puno ang park and fly. Dati, yung park and fly mahal. Mura dyan sa airport. Kaya nilalangaw yung park and fly. Ngayon, hirap mag-park kasi puno. Ba't ang mahal kasi dyan? Dyan sila nagpupunta sa park and fly. Niloloko mo na naman, Marcos, ang taong bayan eh. Ito namang nasa likod mong si Boying, instead na kinokorek, tawa lang ng tawa. Sige, basta meron tayo dyan. Basta. Yung agenda ko. Hindi pa. Ngiting demonyo eh. 20, 30 years. So we'll keep going on that. Ito pinakamaganda. 20. Alam mo yung mga kababayan nating OFW, pinagtatawanan siguro ito. Tingnan mo naman yung airport natin sa airport nung iba. Kahit na nga yung mga bansa na napag-iwanan na tayo na dati mas mahirap pa sa atin. Tingnan mo ang airport nila. Marcos naman. Ano ka ba talaga? Ito mahirap sa anak mayaman na walang alam. Tapos dadalahin dyan, mabubulungan. Ito sasabihin mo ha. Dadalahin ka sa isang lugar dyan sa airport na maganda. Baka naman hindi mo na i-experience talaga yung airport. Kaya nakakapagsabi ka niyan. Marcos, alam mo, mag-iingat ka sa mga taong bumubulong-bulong sa'yo. Dahil it's very obvious you are out of touch sa realidad ng buhay. And definitely may bumubulong sa'yo. Ako, hindi ako maniniwala na hindi ka nabulungan patungkol dyan sa ICC. Bigla na lang pumasok sa isip mo na bakbakan ng Duterte. Bigla na lang pumasok sa isip mo etong ICC. Ako, tandaan nyo, Banateros, hindi nyo nabola. Kaya itong ginagawa ni Amy, hindi nyo kami mabobola. I hate to say we told you so. Hindi po kami nabudol ni Marcos. Hindi ko po sinisisi yung mga nabudol, okay? Tapos na po yun. Pero sinasabi ko kay Marcos na ito, hindi mo kami mabubudol. Naniniwala ako may bumulong sa'yo. At isa dyan, na bumulong sa'yo, na naniwala ka naman, si Trillanes. Sila Ontiveros. Yung, sige, papasukin natin yung ganito, kasi yan, mga yan, talagang lihitin mong titirahin yan ng Duterte. O si ganito, kasi binabakbakan nila yung mga komunista, yung mga NPA, yung mga yan, galit yan kay Duterte, yung ICC, papasukin natin yan. Kaya, marami kang sinasabi na halatang-halatang galing sa bulong. Marcos, mag-iingat ka. Lahat po ng bisyo galing sa bulong. Halimbawa, drugs. Galing yan sa bulong ng demonyo. Bulong ng katropa na adik din. Halimbawa, pambababae. Bulong ng demonyo yan. Bulong yan ng tropa mong babaero.
Halimbawa lang, sinasabi ko, Marcos, yung pagnanakaw, bulong ng demonyo yan. Ang ginagamit yan, yung kaibigan mong magnanakaw din. Yung inggit. Halimbawa, yung inggit sa Duterte, yung inggit doon sa iba, insecurities, bulong ng demonyo yan. Ginagamit dyan, yung barkada mong insecure din. Mag-iingat ka. Baka yung nasa tabi mo, ngiting demonyo, nako, nako pambal. Patay tayo dyan. Iingat ka ha. Mag-iingat ka. Sabi nga, yung pipili ka ng kaibigan mo. Alam mo, mahuhusgahan mo ang isang tao kung sino yung gusto niyang kaibigan. Kung sino yung lagi niyang kasama. You know, successful people, they go out with successful people. Insecure people, they go out with insecure people. Robbers, they go out with robbers. Drug addicts, they go out with drug addicts. Nagpapatsesyon niyan. Diba? So kung ikaw ay mahina ang personalidad at weak, pili ka ng mga taong matitino. Para ang bulong sa'yo, bulong matino. Hindi yung bulong demonyo sa gilid mo. Palakpakan naman yung That is mga the whole ubo. idea of the PPP. And this is the biggest PPP that the country has ever done. And by the way, it was the fastest that we were able to do because it was I pushed it very, very hard. At mabuti naman at meron tayong mga partners kagaya ni Chairman Ramon na handang tumulong. You know, we look at the financials of this project. Hindi kikita. Naisip for a long time. Pero alam ko that's why we have entered into a PPP precisely on the principle and on the idea that Tingnan nyo, itaga nyo sa bato. Bagamat wala na sa kanya yung airport na yan. Hindi niya nahawak. Nalipat na yan private. Wala rin mangyayari dyan. Tingnan mo. Alam mo yung may taong kung ano hawakan nagiging ginto. Yung bang nagiging successful, si Marcos lahat ng hinawakan. Bigo. Lahat ng pinangarap, bigo. 20 pesos na bigas, bigo. Pagkakaisa, bigo. Unity, bigo. Sugpuin ng baha, bigo. Yung kamay nito, kung meron na touch of gold, yung kamay nito, touch of curse. Lahat ng hawakan yan, bigo. Hinawakan niya ang EDSA, ipaparehab, bigo. Hindi itutuloy. Di ba? Pinasok-pasok nila yung Egypt. Hinawakan, bigo. Maharlika funds, bigo. Asan na Maharlika funds? Asan na ang resulta ng Maharlika funds? Bigo. Yan ang kamay ni Marcos. Kamay ng sumpa. because the government does not have the funding or does not have complete funding, we go into partnership with private enterprise, and the private sector takes the financial risk. We take the government takes the political risk, if you can call it that. And basically to provide the land, to provide all the permits, to provide all the licenses, etc. And whatever incentives can be negotiated between the private partner and the government. So
these are ongoing by, Ito ako kay Boying. Ano ba pinagsasabi nito? Ha? Ay, naku, mga nakapaligid sa'yo, we Marcos. will see even more construction by the end of the year. Already, yung mga dinadaanan ng ano, yung inumpisahan na, yung Meron ka na naman kinakwentong pambubudol. Tapos hindi na naman matutuloy. Tapos mag-i-excuse ka na naman. Tapos sisisihin mo na naman ang Duterte. Lahat ng kabiguan mo, kasalanan ni Duterte. O, tingnan nyo, pakinggan nyo mabuti sinasabi nito. Ano, hindi yan matutuloy. Sabi ko nga lagi ko sinasabi ito sa vlog ko, sinasabi ko sa SMNI. Gusto nyong malaman kung anong plano ni Marcos? Yung sinabi niya, kabaligtaran, yun ang mangyayari. ng mga sasakyan, yung mga yung mga hindi taxi, but yung hired cars hindi nasa ilalim na, kaya maganda na yung sistema. And I've been through this. So yung mga hired cars na hindi taxi, nasa ilalim na. Yun ang kinaganda ng sistema. Anong kinaganda nun? Yun dapat nang ipagmalaki. Wow. Anong accomplishment ni Marcos? Yung hard vehicles na hindi taxi nasa ilalim na. Yung subway na nasa ilalim. Tingnan nyo, yung subway na yan, hindi mangyayari yan. Pustahan tayo? Airport, I don't know how many times, and it's the nicest that I've seen the airport in 20, 30 years. So we'll keep going. Si Boying naman meeting. Boying, tumatama ka ulit Talagang ang ang damong ang masamang damo. Matagal tamaan. Anak para mga ugong. Next topic po tayo. Mga kaalyado ni BBM, binabanatan na siya. Eto, pag-usapan natin. With due respect sa ating Senate President, no? So, ang tanong ko dito, sino ba yung pinoproteksyonan mo sa ganyang Nakstawa naman yung nasa likod with all due respect, tapos etong tanong. Alam mo, Castro, sabihin ko sa anak Claire, magkamag-anak ba talaga kayo ni Claire? Medyo hawig kayo medyo hawig. Kung kinulayan mo lang yung buhok mo, hawig kayo ni Claire. Tingnan nyo. Observe nyo itong mama na ito tawa-tawa pa. Yung nasa gilid niya, yung nasa kaliwa ni Castro. With all due respect. No? So, ang tanong ko dito, sino ba yung pinoproteksyonan mo sa ganyang sinasabi mo? Taong bayan ba? Tawa-tawa pa, nakakaloko. O si Sara Duterte? Nako. Ayan Chis Escudero, hindi na nahiya. Binabanatan ka ng ganitong pagmumukha. Hindi niya ata alam. Ang ganda-ganda ng asawa mo. Tapos yan lang ang babanat sa'yo, pambira. Nakakahiya. Pambira. Sige. Hindi, alam nyo kung bakit. Hindi sa pinagtatanggol ko si Chis Escudero, Pero ang layo naman ng kalidad nitong si Castro sa kanya. Tapos babanatan siya. Alam mo yung parang isang tao, hinamon si Michael Jordan ng one-on-one, binabanatan pa siya, mas magaling siya. Anyway, parang walang K. Yun lang dating sa akin, Castro. Wala kang K. So, yung Castro mo ay hindi KC. Anyway, ang tanong niya, sino ba pinoprotektahan mo? Yung taong bayan o si Sara Duterte? Ako sasagot. Sa tingin ko, ang pinoprotektahan ni Chis, sarili niya. Remember this.
tumatakbo itong Senate President. Tatlo sila tumatakbo, nagpaparamdam maging Senate President. Si Cheese, si Tito Soto, at yung pangatlo magugulat kayo. Sino bang nagbanggit nito? Basta isang senador ang nagbanggit nito. Ano ko sino? Si Amy Marcos. Kapal ng mukha, no? Ang kapal ng mukha ni Amy. Pang-12 na nga lang siya, kung hindi pa siya dumikit sa Duterte, hindi siya mananalo. Tapos ngayon, gusto pa maging president, sinong gagamitin niya? Duterte pa rin. Bakit? Duterte Black eh. Sino ba ang naghahari ngayon sa Senado? Sino ba ang may numero ngayon sa Senado? Duterte Black. Chances are, kung saan papanig ang Duterte Black, yun ang magiging Senate President. Ginamit mo na ang Duterte, ginamit na ni Bongbong Marcos ang Duterte, hindi kayo mananalo parehas kung hindi kay BP Sara, hindi kayo mananalo parehas kung hindi kay Tatay Digong. Tapos ngayon, pati pagiging Senate President mo, Duterte na naman ang gagamitin mo. Mahiya ka naman, Amy, sa mga pinaggagawa mo. Mabalik tayo kay Cheese. Sino pinagtatanggol ni Cheese? Sino pinoprotektahan niya? Sarili niya. Lahat yang mga yan, may agenda. Kunwari gusto, huwag na itigil ang impeachment, yung iba gusto itigil. Hindi po, positioning yan for Senate President. Huwag kayong papabola sa mga yan. May agenda yung mga yan. Okay? So, nasagot. Di ba? Pero sa akin, siguro naman, kung si Amy lang din, I think it would be better kung si Cheese o si Tito Soto na lang. At least lantad. Ako ay, ayaw na ayoko yung naglalaro sa gitna. At least lantad. O si Sara Duterte? Kinundena ng mga nagrereklamo at endorser ng impeachment complaint ang patuloy na pagkakaantala ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Naniniwala ang Makabayan Bloc lawmakers. Ito sinabi ko kanina sa SMNI, sa programa namin ng Banateros dyan. Mag-iingat tayo doon sa mga taong wala ng point of return. Kasi yan ang tumutodo. Dahil nararamdaman natin nagkaka-shifting in power. Yung mga balimbing, babalik yan sa Duterte ulit. Isa-isa yang babalik ulit sa Duterte. Okay? Pero yung mga nabaon na, the likes of Claire Castro. Ito, sino to? Itong sabi ng korte na child abuser. Convicted siya. Ano ba to? Franz Castro. Si korte nagsabi no na convicted child abuser. Franz Castro, si Torre, si Tamba, yan yung mga hindi na makakabalik sa Duterte. So anong gagawin yan? They are very dangerous. They could be a loose cannon. Babakbak yan dire-diretso. Kasi wala eh. Wala na silang pupuntahan. They will all do their best hindi makaupo ang Duterte. Kaya nga kahit kainin nila yung suka nila, sila, kakainin nila para lang magsama-sama silang hindi makaupo ang Duterte. Because they know Sara is getting stronger and stronger and stronger in ally. Endorsers sa ikalawang impeachment complaint at kabilang din sa mga lumagda sa articles of impeachment na inihain. Nagdadahilan na lang ang Senado para mabinbin ang proseso ng impeachment. Tanong tuloy nila, sino ba ang pinoprotektahan? Si VP Sara, ang pansariling interes o ang taong bayan? Well, something fishy. No? Huwag ka na nag-i-English, Franz Castro. Hindi talaga bagay sa'yo. Alam mo, may mga tao na kahit, eto
Kasi alam naman natin yung mga kongresista o mga dating naging kongresista na natalo, talaga namang magagarang bag na ano. Alam mo kahit pagsuotin ka ng magagarang bag at, magdamit ka ng, magagarang, damit, mga signature, kahit mag-Rolex ka pa at kahit na magpabango ka ng mababangong, signature, perfume at kahit ikaw ay bumaba sa Ferrari at mag-i-English-English ka, yang ganyan mo, you cannot buy class. Kung ang pagiging class ay isang class, you're out of class. So, 'wag mo ng pilitin na 'wag ka na mag-English-English, yung mga, with all due respect, something fishy, hindi. Alam mo saan ka bagay, totoo lang. I mean, I'm not insulting you, sa bundok. Oo, sa bundok ka at bagay. Doon marami kang makakausap na bata, marami kang mabibitbit do'n. Pero yung mga paganyan-ganyan hindi, todo mo na 'yan kasi talo ka, eh. 'Di ba? Talo ka, so paglipat ng 20th Congress ganito ka na, punta ka na do'n. Gumagante, may pinoproteksyonan talaga sa nangyayaring yan. At nakikita natin na paghahanda na ito doon sa mga gusto nilang mga position ba o sa 2028, etc. Kaya unahin nyo naman for the first time ang taong bayan. At wag Ang linis mo, unahin niyo naman for the first time. Kasi kami inuuna namin ang taong bayan. yung mga personal na mga interest nyo. Giit din ng mga ito, pangunahing hadlang sa impeachment proceedings si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa gitna ito ng pahayag sa publiko ni PBBM na ayaw niya sa isinusulong na impeachment laban kay VP Sara. Para sa mga senador at sa presidente na humaharang sa impeachment trial, Naksig, isa ka pa naman! Ay! Binabanata mo si BBM na umaharang sa yung mga kaalyado mo, BBM. 'Di ba nagkampi-kampi na kayo nitong mga 'to? Tapos binabanatan ka na ngayon? Charot. Hindi niyo kami maloloko. 'Wag po banateros. Hindi kami gullible. Hindi kami mabilis na si Aiming hindi lusot, eh. Alam mo, TikTok king. Ah, pautot nila 'yan para hindi halata na binabanatan nila, hindi nila nagugustuhan yung ng presidente. Hello? Niloloko niyo ang taong bayan? Hindi naman naniniwala ang taong bayan na ayaw ni presidente ng impeachment? At alam naman, this is public knowledge. Magkakasama na kayo, nagkainan na kayo ng suka. Oo, yung sinuka ninyo, kinakain niyo na. Naman, huwag tayong magloko. Kayo-kayo yan, tsaka si Trillanes, di ba? Oh. Kasi sino nagpapasok ng ICC? Eto mga 'to, alam nyo meron na talagang umiiwan kay Marcos. Naniniwala ako diyan. May shifting of powers na talaga, na talagang binabanatan na patalikod si Marcos. May mga nakakausap na nga ako, eh. Ayaw palang lumantad. Pero itong mga 'tong babanat kay Marcos, fake 'yan. Sa TV lang 'yan. Huwag kayong maniniwala diyan sa mga ganyan-ganyan. Para kunwari lang na talagang, you read between the lines. Pa-effect lang nila 'yan na kunwari wala talagang, kamay si BBM sa impeachment ni Sara. maliit na bagay lang ba ang 612.5 million na Maliit! Yung 612 million ba yon? Na confidential funds? Bilyon ng confidential funds ni Marcos. Tanga ka ba? Hindi mo alam?
Hindi kita minumura. Ang tanga is stupid. Are you stupid? Raul Manuel, hindi mo alam? Mas malaki ang confidential funds ni presidente nyo? Huwag nyo nga niloloko yung tao na kunwari binabanatan nyo pa si Marcos. Confidential funds. Nasanay na ba sila sa korupsyon? Kaya parang wala lang sa kanila ang maraming lumabas na ebidensya ng paglustay ng impeached Vice President sa pera ng bayan. Si Akbayan Party List Representative Percy Sandanya naman may patutsada rin kay Senate President Francis Escudero. Kasunod ito ng pagpapaliban sa presentation ng Articles of Impeachment mula June 2 sa June. Mga akbayan ang iingay, no? Hoy, Aimee, ikaw failure. You are a failure, Aimee. Hindi mo pa rin ma-call out yung kapatid mo sa kapalpakan niya. Yan sa pagtanggi niya na i-rehab. Wala ka, Aimee. Ginamit nyo lang ang Duterte na naman. 11. The public wants a trial. Even the impeached Vice President herself has signaled a willingness para harapin ito. So anong pumipigil sa Senado? Natatakot ba ang liderato kay Sara? Every day of delay sends the message that the Senate leadership is either afraid of Vice President Sara Duterte or worse, actively protecting her. Di mo alam kung anong katotohanan? Kaya nga ang tanong natin, natatakot ba kayo kay Sara Duterte o pinoprotektahan niyo siya? 3 beses mo nang inulit yung tanong mo, paulit-ulit ka, ulit-ulit. Isa pa, ulitin mo ulit. Isa pa. Tugon naman ni Senate President Escudero. Ginagawa namin kung ano ang trabaho namin. Yung mga ganyang uri ng komentaryo at paet at yung mga ganyang uri ng komentaryo, klaro nang gagaling sa kampo na tutol kay VP Sara at pabor sa impeachment. Samantala, kinontra naman ni human rights lawyer, Bayan Muna Chairperson Nery Colmenares ang Ano posisyon naman sila human rights. ni Senator Francis Tolentino na hindi maaaring tumawid sa 20th Congress ang impeachment trial ni VP Duterte. They're not passing a law here. They're actually holding in trial the unimpeachment official. That's the Tatango-tango pa yung nasa kaliwa niyo. Tama raw. Tango. Ship. first. Kaya hindi mo pwedeng gamitin yung rules ng legislative process nyo doon sa impeachment. Sige lang ang tango nung isa eh. Tuloy ang pagkilos ng mga grupong ito upang kalampagin ang Senado na ipagpatuloy ang impeachment proceedings laban kay VP Sara. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Alam mo, nagiging usapin nila dito, etong kasi hindi po matatapos yung impeachment talaga. Tapos, magtatapos na po yung 19th Congress. So, magpapalit na ng mga kongresista, magpapalit na rin yung 12 senador. No? So, ang ano ba dito, yung constitutionality ng from 19th Congress na impeachment, pwede bang ituloy sa 20th Congress? May nagsasabi hindi ito pwedeng matuloy. May nagsasabi pwede itong matuloy. No? Anong stand mo diyan, Coach Oli? Parehas ako na stand ni VP Sara. Anong stand ni VP Sara? I want bloodbath. Doon ako. Naniniwala ako hindi matatalo si VP Sara sa impeachment na yan. Hindi siya makukonvict. Kaya ituloy na lang yan para wala na tayong utang na loob at hindi sasabihin ay pinigilan yung hustisya. Kasi gusto ko silang pagtawanan isa-isa pag hindi na-convict si VP Sara. And I'm sure hindi siya makukonvict. Wala silang numero. Wala silang masisi ngayon. Pinilit nyo yan. Sino magmumukhang tanga? Itong mga to. Hanggang dyan na lang po. Huwag po kakalimutan. I-like tong video at mag-subscribe. Doon sa mga hindi ko pa po subscriber, subscribe po kayo. Coach Oli po, maraming salamat. God bless everyone.